benepisyo dito po sa atin pong paghina ng piso kontra dolyar po. Pero kung ikukumpara natin sa atin pong nag-aangkat tayo, kaya ba? Kaya bang mabalanse or malayo-malayo po? Yeah. Malayo, malaki nga yung yung trade deficit natin. Kumbaga, mas marami tayong ini-import kaysa sa ine-export. So, from that perspective, hindi maganda talaga yung mahina ang piso kasi mas malaki ang importations natin. Opo. Dito po kasi possible po ma'am, lagi tayong nagdi-deficit, no? Hindi naman kulang yung ating kinikita, kulang yung ating nakokolekta sa mga ginagastos. Ngayon, meron po tayo mga siguro matatawag natin emergency na paggasto. So ibig sabihin natin dito, yung utang natin na lately muli na naman tayong magtatala ng record high. Actually, kasi nga I think yung projected fiscal deficit this year is about 2 billion pesos, 2 trillion pesos, no? So last year, ang utang natin ay 18 trillion pesos. So pag nagkaroon ka ng deficit, malamang kukuhanin nila yung deficit na yun para matakpan yon sa pangungutang. So kung dadagdagan pa ng 2 trillion yung utang natin, edi magiging 20 trillion na. Diba? Actually, as of as of January, as of January, parang dumoble na yung ating debt service ratio, no? From 6.1% naging 10.7% yung ating debt service ratio if you compare that to the current account receipts na nakukuha natin sa sa mga mga dollar transactions. So talagang masyadong malaki na yung ating debt burden. At hindi ito maganda kaya nanghihina ang piso, isa yon, no? Second, yung net foreign direct investments mo bumagsak din by about 40%. Okay? And then hindi naman masyadong tumaas ngayon ang mga remittances. Tapos yun nga, pataas pa ang crudo, tapos mahina yung piso. So parang alam mo yun, yung parang vicious circle siya. So bumabalik din dun sa ekonomiya yung masasamang epekto nito mga panghihina sa ating ekonomiya. Opo, ma'am, si MJ po ito. Ma'am, kung mahina ang piso kontra dolyar dahil nga sa global factors, ba't parang nagkukumpara natin sa ibang mga kapitbahay natin sa Asia? Tayo lang po yung ganito, ma'am, na matindi ang pagbaba. Kasi nga, napabayaan yung presyo ng mga bilihin, di ba? Yung diesel, for instance, hindi naman dapat tumaas ang ganyan yan eh. If you compare it with other countries, di ba? Sa atin yung pinakamataas na diesel, na presyo ng diesel. Siguro malamang ganun din sa gasolina. Kasi napabayaan ng gobyerno natin yung monitoring, yung price monitoring. So, kung binantayan nila talaga yung yung pag-akyat, hindi naman dapat umakyat ng ganyan eh. Tsaka alam mo may role din talaga ang corruption dyan, no? Kasi nawala ng kumpiyansa ang mga investors bago pa magkaroon ng krisis sa Middle East. So bago pa magkaroon, mahina na talaga yung ekonomiya natin dahil unang-una yung corruption, second yung lack of investments dahil natatakot yung mga investors dahil nga masama yung governance ng Pilipinas ngayon. Opo, tsaka parang sayang, ma'am, nung yung OFW remittances napupunta lamang po sa pagbabayad utang, sa importation, at hindi po napupunta sa mga programa na magdudulot po ng pangmatagalang pag-unlad sana sa ekonomiya ng bansa. Yun nga malungkot eh, kasi dati naman maunlad na tayo. Alam mo, we were growing by 6 to 7%, no? Ang potential talaga natin, kaya natin umakyat ng 8 to 10% kung talagang magaling yung pagmamaneho ng ating bansa, no? Kaya lang yung mga priorities ngayon iba na. Kagaya ngayon, may crisis pero ang inaatupag nila ay impeachment. Pati yan impeachment na yan, meron yan impact sa pananaw ng mga investors kasi syempre you're dealing with the line of succession kasi they keep on harping on impeaching the vice president na siya yung parang backup ng presidente, di ba? So meron din yan implication sa political instability na image natin sa ibang bansa. Opo, pero okay lang yan, ma'am. Sabi naman ng World Bank, ang Pilipinas po pangalawa sa pinakamabilis na fastest growing economy. Mabilis daw po yung ating paglago sa Southeast Asia. Sabi lang nila yon kasi syempre nagpapautang sila. So, nagpapautang ang World Bank sa atin. So, anyway, hindi ko alam kung ano ang projection nila. Siguro binabari nila ng konti kasi ang IMF nagbaba na ng projection. Pero tingin ko, pa rin, masyado silang optimistic.
Kasi nung fourth quarter, nag 3% na tayo eh. Baga, ang layo nun sa target. Ang target nila 5.5 to 6% eh. 3% lang nung fourth quarter. Tapos yung buong taon, 4.4% lang. So, kumbaga, na-miss natin yung target dahil nga talagang tuloy-tuloy yung paghina ng ekonomiya. Opo, lalo pa ngayon ma'am na yung Brent crude, no? Mataas masyado ma'am. Mukhang talagang dapat hindi magpakakumpiyansa dahil makadaragdag na naman ito sa pasanin natin dahil volatile talaga yung sitwasyon sa gitnang silangan. Hindi pa, kumbaga, we're not out of the woods. Hindi tayo makakapag siguro na talagang matatapos na yung gera sa Middle East, no? Kaya umakyat ulit yung Brent crude sa $105 dollars per barrel. So, bumaba na yan ng $90 per barrel pero ngayon umakyat na naman. So, malamang tataas na naman ng gasolina at diesel kasi hindi naman nga maibsan ng gobyerno natin dahil hindi naman nila kaya magbigay ng sapat na subsidies, no? Or tax breaks, hindi nila kaya kasi may hinahabol silang revenue target. Kasi pala dun sa budget this year, yung mga unprogrammed funds, hindi yan may bibigay kung hindi nila ma-achieve yung kanilang revenue target. So that explains well pala bakit ganito ang kanilang mga priorities, ma'am. Oo, may condition pala yung kanilang unprogrammed funds. So, pag hindi nila na-meet yung kanilang revenue target, wala, yung kanila, alam mo na, unprogrammed funds kasi nandyan yung corruption eh. Opo, ma'am, nabanggit niyo po kanina yung impeachment. Malaman ko lang po ang inyong panig dito po sa sinabi po ng kampo ni Attorney Mans Carpio na sila po ay nangangamba na makaapekto po sa banking system ng Pilipinas. Itong pong pagsisiwalat po ng Anti-Money Laundering Council dun po sa financial records ng Vice President at ng kanyang mister, hindi naman po impeachable officer. Ano pong tingin niyo dito, ma'am? Yeah, that's a weaponization of the AMLAC, no, against a political opponent. So it's not a very good signal lalo na sa mga investors na pwede rin silang ipitin in the future pagka hindi sila umayon sa mga polisiya ng current administration, no. So you're sending a signal na pag hindi ka sumunod sa amin, pwede namin gawin to. Mas kilabag sa Constitution. Pero we are keeping on selling our country, ma'am, sa foreign investors. Tapos ganito ang nangyayari sa mga Pilipino, ma'am. Ayun nga, so parang sayang actually nag-aaksaya lang sila ng pera tsaka ng energy na kakalapit sa mga foreign investors. Mahihirapan kang mag-attract sa ganitong klaseng environment kasi nga unang-una yung governance mo mahina, tapos yung cost of doing business dito, especially with regard to the peso, the interest rate, the inflation, ating electricity cost, ang ating energy cost, lahat matataas yan. So, pag ikaw business ka, tapos punta ka dito sa Pilipinas kasi gusto mo kumita, hindi mo ma-achieve yung potential mo kasi nga matataas ang cost of doing business dito. Plus, may corruption pa. Yun. So, additional cost yun. Opo, ang nangyayari kasi, ma'am, counter-revolution yung nangyayari, no? Iba yung ginagawa sa sinasabi at iba rin yung naging resulta, ma'am. Yeah. Kaya nga may nagtanong sa akin dati, maganda, pwede bang, is Sara Duterte good for the economy? So, ang sinagot ko sa kanya, question din, is the current administration good for the economy? So, kasi pag tinignan mo, 3 taon, more than 3 years na tong administrasyon na to, pero pababa yung economic numbers. So, ibig sabihin, hindi siya magaling magmaneho ng ekonomiya, at saka hindi siya maganda para sa ekonomiya natin. So, what can we expect in the next 2 years? Ang tingin ko, more of the same, no? Kasi ngayon nakikita natin, kunwari sa flood control projects, parang wala naman tinuloy dun sa mga ghost projects, di ba? So, nanganganib na naman yung mga nakatira dun sa mga flood-prone areas. Malapit na. So, gusto ko lang tanungin, no, kasi malayo ito sa pag-iintindi ng ordinary Filipino, ano ang ibig sabihin? Kasi ang ating peso-dollar rate ngayon is the lowest in the history of the country. It's now 61.08. Well, as of 2 days ago, I don't know what it is now. Might be lower, no? Bakit ba tayo natatakot dito? What does it mean in real terms, Ana? Bakit yan ang pamantayan natin? Actually, malaki ang ibig sabihin kung, like for example, in history, it's 61.70, roughly, if i-round off mo siya actually, and even in the black market, I think it's around 62 already. Pero ang official figure is around 61.7 or 61.5, roughly on that note, Yeah. no? Ano ba ang ibig sabihin nito? Kasi pag ibig sabihin, yung ano natin, yung currency natin, yung peso, devaluated siya or weak
very weak. Ang tanong kasi lagi dyan, kung weak ang peso, mataas ang dollar, mataas ang value ng dollar mo, ang dollar being the international currency, ano yung impact sa economy natin? One thing that you have to remember sa ating mga kababayan, the Philippines is an import-dependent country. Import-dependent tayo. We import a lot of products from the international market. Ano question? Hmm. Why are we like that? Kasi living here, Yun. nakita ko kasi, yung mga tao dito, they're creators eh. Ang sinabi kasi ni, yung, nagsa-side question lang ako, no? Kasi Okay lang. yan ang masama sa atin. Hindi tayo nagka-create, hindi tayo gumagawa ng sarili nating mga pangangailangan natin. We're not very creative in that sense, di ba? So, as a result of that, we're so dependent. Lagi tayo bumibili sa labas ng di ba? Like for instance, mga kotse. Wala tayo nun. Wala tayo nun, etc. Okay, Ana, so could you answer that? Yeah, Why is that? Before I go on dun sa impact ng weakened peso and a strong dollar against the peso, maganda yung tanong mo, bakit nga ba ang Pilipinas is import dependent on almost everything, especially basic goods. Like for Even example, rice. basic good. Agricultural products, we're very import dependent. Oil, we're import dependent on energy related products, almost 100%. Bakit nga ba? Ang sa akin, okay, fine, yung oil na part or energy, I would say, okay, hindi tayo tulad ng Malaysia na they have oil reserve or oil is one of their industry na i-export nila. Fine. But on the agricultural side, like for example, we are supposed to be an agricultural country. Our economy, ang base niyan is agriculture. Pero since before until now, wala tayong tinatawag na matibay na tinatawag agricultural industry. Even rice we import, even kamatis ini-import, even fish ini-import. Bakit? It's precisely because the government, hindi lang naman itong government nito, even before, siguro since 1986 until now, wala kang makitang really investment on agriculture na kung saan nagkakaroon ka ng tinatawag mong self-sufficiency or food sufficiency. Wala talaga. And also, ang mga palisiya natin, when you talk about not only an agricultural policy, hindi rin siya, alam mo, consistent. Every now and then, nagbabago-bago din. Yes, yeah. Meron akong isang kwento kasi nung panahon ni PRRD, during a cabinet meeting, nagalit si PRRD kasi yung tungkol sa land bank. Bakit ang land bank, sabi niya, ang dami ninyong pera pero hindi niyo pinapautang sa mga farmers, di ba? Kasi yan ang mandato ninyo, farmers and fisher folk. So bakit hindi niyo ginagawa yan? Correct. So it started with PRRD but it had to be continued. Correct. Di ba? Okay. Correct. Yeah, that's a very good point. Yung sinasabi ko, ang persistent kasi ang problema na, like for example, inumpisahan sa panahon ni PRRD na priority natin yung mga farmers and workers, ibigay mo sa kanila yung lupa, bigyan mo sila ng agricultural inputs, irrigation and all that, and in land bank you should provide this kind of financing to the farmers and the fisher folks. Pero kung titignan mo, ang pinapautang ng land bank, hindi naman fisher folks, so mayayaman. So, mayroon kang problema sa system mo, and it has also something to do with politics na mayroon tayo. Ang politika talaga ng Pilipinas, to be very frank with you, is rotten to the core. That's the basic problem we have in the country, and it impacts the economy in every possible way, and even it impacts kasi pag sinabi mo kasing politika, it basically refers to governance. Talaga rotten talaga tayo. So kung titignan mo ang Pilipinas, kung tatanungin mo ako economy, you know what, it's not even just governance, but I also see like here when I go to the groceries here, you're going to buy for instance an apple or something, you're going to see in the yung sa balot sa packaging nung andun yung mukha ng farmer. Really? Yung pangalan niya, kung saan siya it's not all over but you see it, it's common, di ba? So sa madaling salita, yung appreciation for what they're doing, and the supply chain is so complete. It's so complete talaga. Sa atin, naawa ako talaga kasi yung pamaktol ba, in Bisaya, it's pamaktol, nagpasakit lang sila ng katawan for what, di ba? There are no farm to market roads, tapos bit-bitin nila, babaratin sila, di ba? Ano ang laban nila? Doon sa gulay na galing Vietnam, na mura-mura tapos presko ang presko, di ba? Kawawa talaga farmers natin. So in other words, trabaho ng gobyerno yun. Yes, it's an issue of governance talaga. It's an issue of governance, it's an issue of politics. That's really true. And it's an issue of policy na follow through ng policy at hindi mo binabago-bago yung policy every time there is a change of government. Kasi nga, ayaw mo lang ng previous administration or hindi it's mo lang a form of government also. The system no longer works, diba? We need to change our system. Actually, yes. I would agree with you. For me, not maybe in this administration for constitutional change. But definitely, I would agree with you that there's a need for the Philippines to revisit the form of government and the system of the political system. No longer works. Oo, at saka
I mean, it's a two-way thing though for me. The political system is not as effective as it should be and efficient. On the other hand, we also need to change the mindset of our kababayan, and even ang mga politician na meron talaga tayo, I'm not kidding, sister. Talagang corrupt. Iilan lang ang hindi corrupt. Yun yung malaking problema ng Pilipinas din. Yun ang totoo talaga. Pero sabihin ko sa iyo, nandiyan pa sa China, andito Oh. pa sa Japan. Mm. Ang nakikita ko pinakamalaking problema ay ang tao mismo. Kasi yung mga leaders natin, reflection naman natin yan eh. Tapos alam mo mga Pilipino mukhang pera. Syempre hindi ko nilalahat. Nilalahat, Tingnan naman natin ngayon, di ba? Mm. Ang dali palang bilhin, no? Tsaka ang dami nila, pwede mong bilhin. Bloggers, media, lahat na. Kahit simbahan kasi Flavi, nabibili mo. Di ba lahat nabibili mo? Yung buong kongreso, nabibili mo. Eh dito gawin mo yon. Hindi pwede. uubra yon. Hindi Because uubra. the Japanese, no, Japan is an honor-driven society. Mm. No, so even the ordinary, it really starts with the ordinary citizen. He Yes. cannot bribe. They will not cheat. They will not lie. They're very honest. They'll really earn your trust. You know, in my Yes, neighborhood, that's true. I know my grocers already, etc. I really trust them, and really it's a society that you build together. Yes. Diba? So masakit man pakinggan at na kasulaso-lasok si Bangag. He is indeed a reflection of who we are as a people. I'm sorry to say that's the bad news. I would agree. No, I would agree Thank with you. I would agree. Right? Kaya nga sinasabi ko, there is a problem with the political system. Yes, I would Yeah. agree. But on the other hand, you also have the problem of the kind of mindset Filipino Yeah. we have as a people, and at the same time the issue of discipline and values. Kasi alam mo, values. yung values Values. talaga Yeah. importante. Kung makikita mo ang issue ng corruption sa Pilipinas, sis, hindi lang yan issue ng malalaking politician. Even from the bottom going up, may corruption. Yes. Kasi ang nangyayari sa Pilipinas, ang corruption is like a normal thing. Yes. It's normalized It's already. It's accepted already. Yun ang nakakatakot na nawala na yung okay na. Oo. at saka nawala na yung sense of outrage, di ba? So that Benny Abante can go into the slums, sa slum areas, driving a very expensive Car. motorbike. motorbike, Pinagyayabang pa niya. oo. And then the worst part about it is that he's admired. Nobody stones him. Nobody shouts at him. Gawin mo yan sa dito. Naku po, Maria Ano Jose. po? Hindi talaga. Mahirap. And then what I've seen also is that when I say that that Philippine society is money driven and very corrupt, is that Filipinos are social climbers, mata pobre, pwede mong i-bribe. 'Di ba? So it's connected to money and honor. 'Di ba dito hindi talaga ka pwede Hindi look down on pwede. people na mayabang. Hindi ganun really. And also, ang problema sa Pilipinas, when you talk about implementation of laws, Yeah. compromise siya talaga. Kaya rin ang, Oh, alam mo, God, yes. di ba, very compromised. Like, for example, may nag-commit ng illegal na bagay, like corruption. Ang tagal. Ang daming echebureche, alam mo yon, walang napaparusahan. And Yeah. dito, to be frank with you, in China, Agad. I mean, like, kahit nag-retire ka na, kung napatunayan kang nagkaroon talaga ng, halimbawa, corrupt practices nung panahon na nasa posisyon ka, hahabulin ka nila. Kahit na kahit ano pang tanda mo, pero alam mo yon, kaya yung mga tao, they respect the law and they obey the law. Sa atin kasi, walang sense. Ana, I have a story, short story. Okay, There go. was a principal, high school principal who was about to retire Mm. here in Japan, no? And then bumili siya ng coffee sa isang convenience store. Tapos, to make a long story short, dinaya niya ng a few yens, I think 3 or 4 or 5 yen. Ang liit-liit no? He got the bigger cup instead of the smaller cup kung ano yung binayad niya. And then, because of that, he lost his retirement, his pension. And then here's the thing though. Nobody complained. Everybody said, yeah. Majority said, dapat. You see? Dapat ganon. Well, Nobody's that's the surprised situation. because Oh. you are a high school principal. You're handling children. The values, this is the way they value their children, yung paano natin palakihin ito, 'di ba? Mm. And it makes me sad that our children, no, pinapasuot mo ng Oh. mga sexy outfits at spaghetti Oh. pababa, what the heck? You let them watch Eat Bulaga, 'di ba? Hello, right? They're so exposed to this kind of values and mindset and things that are not good for them. Yeah. Talaga. Ang nakikita ko sa Pilipinas, lahat ng pinag-uusapan at lahat ng mga dynamics is all politics. Walang bibihira ang tumitingin kung ano na ba talaga ang state of affairs ng Pilipinas.
in terms of its domestic politics, in terms of its economy, in terms of its relation with the rest of the world and relation with the region. Lahat, it's all about power, it's all about politics, and it's all about who controls the money, who controls the power. So para bang, ganito na ba talaga tayo? You know why? You know why? Reduced to be like Yeah. this? A wildly incompetent president who's surrounded by wildly incompetent people. So they only stick to politics, but that's the only thing they know. And unfortunately, it's rotten politics. These are Rotten, politicians. rotten. The politicians that surround him, who are in his team, were voted into office by buying votes or threatening, but they don't really know, because I served under PRRD, so I saw how good he was. Talagang yung competence niya kakaiba, di ba, sister? So iba talaga si Duterte. Itong mga ito, no, ito mga second, third generation politicians, walang alam yung mga yan kung hindi bumili ng boto. So for them, once they get into power, all they do is politics, power play, and to stay as long in power as possible instead of serving the people, because they don't know shit about that. Wala silang kaalam-alam how to serve the Filipino people. So you were saying kanina, di ba, it's all politics in the Philippines. And in the meantime, yung pinaka nakakaawa, yung mga kababayan natin, because that 62 to $1 $2, my God. impacts their lives, right? Yeah, Impacts sila yung una dyan eh. yeah. Oh, We only have a few minutes. So in closing lang, at Professor Ana. In Yeah. closing, what I'm saying is, at this time, we know the realities of the country, may it be in the economy, may it be in politics, may it be in foreign policy. Ang sa akin lang sana, dumating tayo sa point na let's do away with the old politics and this trap of politicians, no? The reality is we need a new breed of leadership. We need fresh, young, and more, alam mo yun, more competent na mga susunod na mga leaders ng bansa. Hindi yung iwasan na natin yung mga tulad nitong mga nakikita natin sa Kongreso, nandyan sa posisyon ngayon. Wala tayong pag-asa dyan eh. Ang ano ko lang sa mga Pilipino, di sana yung realization ba, mag-sink in talaga na makita nila na there's really a need for a change. And the change na, genuine change rooted dun sa root causes ng problema ng Pilipinas. And I would say na lahat ito has something to do with the kind of politics that we have. Because governance is all about politics and everything is related to it, especially when you talk about economy. Ano yan eh, connected yan eh. Hindi mo pwedeng paghiwalayan yan. So sa akin lang na realization sana ng mga Pilipino, lahat ng nangyayari sa Pilipinas within Marcos administration, lessons learned ba? Kasi ang problema ng Pilipino ngayon, galit sila, tapos mamaya pagdating ng election, same people pa rin ang iboboto nila. Sana naman wag lang ganun, sister. Nakakapagod, sister. I'm not kidding. Hindi ako napapagod na mag-educate sa ating mga kababayan in my own capacity. Pero what I'm saying is, until when? Until when natin makakayanan baguhin at, alam mo yun, yung